Kapatid sa Islam, merong tatlong gawain o tatlong gawain na dahilan ng pagbura ng mga kasalanan at pagtaas ng mga antas ng karangalan sa paraiso. Buti at pagkumpleto ng wudu. Ipagpaparami ng mga hakbang tungo sa mga masjid. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, merong tatlong gawain o tatlong gawain na dahilan ng pagbura ng mga kasalanan at pagtaas ng mga antas ng karangalan sa paraiso. No? Isa rito ay ang pagpapabuti at pagkumpleto ng wudu. Ano ang wudu? Ang wudu, isa sa mga katawagan sa atin dito, ablution or abdas. Kahit sa panahon ng kahirapan, ang wudu ay isinasagawa ito bago magtayo ng takdang pagdarasal. Di ba bago tayo magsala para sa mga hindi Muslim na nakikinig dyan? No? Ang wudu, ang paglilinis sa katawan. Wudu, yung saan hugasan mo yung kamay, braso, maghihilamos, hugasan yung bibig, magmumumog, yung ilong, yung tenga, yung paa, papahiran nyo sa ulo ng tubig. So yun ang wudu. Isa sa mga nagpapataas ng antas o nagbubura ng mga kasalanan ay ang pagkumpleto o pagpapabuti ng wudu kahit sa panahon ng kahirapan. Pangalawa rito, ay pagpaparami ng mga hakbang tungo sa mga masjid. No? So halimbawa na lamang yung paglalakad mo papunta ng masjid para magsala, para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba't sa araw ng paghuhukom sa Yawmul Qiyamah na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ating mga katawan, ang mga parte ng ating mga katawan ay magsasalita, sasaksi laban sa atin. Di ba? Hindi makapagsasalita ang ating bibig. Ano na magsasalita? Ang parte ng ating mga katawan. Siya ay sasaksi laban sa atin, saan natin sila ginamit. At ang pangatlo, paghihintay ng sala pagkatapos ng sala. Example na lamang, nagsala ka ng Maghrib. So maikli lang ang pagitan ng Maghrib at ng Isha, hindi ba? So yun, hindi ka na umalis sa masjid, naghintay ka ng Salatul Isha. So yun, isa yun sa yun sa tatlong gawain ng pagbubura ng mga kasalanan at pagtaas ng antas ng karangalan sa paraiso. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nais ba ninyo nagabayan ko kayo tungo sa mga gawain na buburahin ni Allah? Nabuburahin ni Allah dahil dito ang mga kasalanan na itataas niya, dahil dito ang mga antas o ang antas natin sa paraiso. Sinabi ng mga sahaba radiyallahu anhum, "Oh ya Rasulullah." At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasagawa ng wudu ng maayos at kumpleto sa panahon ng kahirapan, kahit matindi ang lamig ng panahon or ng tubig or may sakit na iniinda, at iba pa ay kanya pa rin itong isinasagawa ang wudu. No? Kahit anong hirap mo, anong nahihirapan ka, may karamdaman ka, may sakit, walang tubig, no? At kasunod dito ang pagpaparami ng hakbang tungo sa mga masjid. Papunta ng masjid, katulad na lamang na maglalakad ka lang ng masjid para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. No? At ang paghihintay ng sala pagkatapos ng sala. Hinalintulad dito, ang halimbawa rito ay katulad na lang ng Salatul Maghrib. No? Pagkatapos sa Salatul Maghrib, at ikaw ay maghihintay ng Salatul Isha, hindi ka aalis sa masjid, maghihintay ka lang ng Salatul Isha. Pakong Muslim, no? So yun, isa sa mga tatlong bagay na nagbubura ng mga kasalanan at inaangat niya Allah subhanahu wa ta'ala ang antas sa paraiso. Nakuhaan natin ito ng aral at dalangin ko kay Allah na biyayaan niya tayo ng maraming kaalaman at sapat na pag-unawa pagdating sa usaping pamrelihiyon. No? Amin ya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.